Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Alpha and Omega, the beginning and the end, the beginning and the last. For He is very patient with us. He is always waiting for us to return to Him. And I thank Jesus Christ for His blood that was shed on the cross, for the forgiveness of our iniquities. And therefore, si Almighty Father, itinaas niya ang name ni Jesus Christ above all names. Kasi si Jesus Christ ang nag-introduce sa atin kay Almighty Father. Hindi natin kilala yung tatay natin. And because of Jesus Christ, nakilala natin yung tatay natin na mabait, very loving, just like Jesus Christ. Diba? Sabi ni Jesus Christ, pag nakita ninyo ako, parang nakita nyo na rin si Almighty Father, because iisa ang ugali, iisa ang goal, iisa ang prinsipyo ni Jesus Christ at the Almighty Father. Yung grand master plan, sinusunod ni Jesus Christ, yung grand master plan ni Almighty Father. Kaya itinaas ni Almighty Father ang name ni Jesus Christ. Dito sa Philippians chapter 2 verse 9 up to 11, English Standard Version. Therefore God has exalted or highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Para maitaas ang pangalan ni Almighty Father, we should confess that Jesus Christ is Lord. Maliwanag dito, di ba? Sa Philippians. At dito naman sa Ephesians chapter 1 verse 21. Far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Si Jesus Christ. All rule and authority and power and dominion, and above every name that is named. Pinapatungkulan si Jesus Christ. Dito naman sa Acts chapter 4 verse 12. And there is salvation in no one else. There is salvation in no one else. For there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Anong name lang? Name ni Jesus Christ. No other name. Kaya hindi tayo tatawag ng ibang mga pangalan. Sinong pangalan ang tatawagin natin? Pangalan ni Jesus Christ. May power, authority, all rule, dominion na binigay ni Almighty Father sa Kanya na nabasa natin, no? Sa Ezekiel at saka sa Zechariah. At si Jesus mismo nagsabi, Matthew chapter 28 verse 18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus Christ. And so, dito sa John chapter 6, truly, truly I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. Si Jesus Christ. And if we honor our Father, we are honoring Jesus Christ. And if we are honoring Jesus Christ, we are also honoring the Almighty Father. Representative ni Almighty Father, si Jesus Christ. Wala nang iba pang representative after ni Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, siya na ang high priest, siya pa yung sacrifice. Lahat sinakop na ni Jesus Christ. Kaya hindi tayo mahihirapan. Ano lang ang gagawin natin? Believing in the name of Jesus Christ. Having faith in our Father.
And we must uphold righteousness, mercy, and justice. Humble ourselves before our Father, Jesus Christ. Kaya wala tayong tatawagin ng pang-ibang pangalan. Nang malinaw naman dito, di ba? Ilalagay ko dyan sa description. Malinaw na malinaw, wala na tayong iba pang tatawagin pangalan na tatawagin natin si Mary. Hindi natin tatawagin si Mary. Hindi natin tatawagin si Peter. Hindi natin tatawagin si Paul. Hindi tayo magpe-pray sa kanila. Kanina tayo magpe-pray? Kay Jesus Christ, kay Almighty Father. In the name of Jesus Christ. No? Through the power of the Holy Spirit. We must worship our Father in spirit and in truth. Kaya hindi natin kailangan magpunta sa kung saan-saan para makapag-pray. Hindi natin kailangan humarap sa kung saan-saang lugar, kung saan-saang mga material thing na mga gusto nyong tignan para mag-pray. Saan lang tayo titingin? Titingin tayo sa tatay natin. Pwede tayo mag-pray na nakapikit, or pwede rin tayo mag-pray na nakadilat ang mata natin, but yung mind natin and yung heart natin na kay Almighty Father, na kay Jesus Christ habang nagpe-pray. Kaya niya yun, di ba? Di ba sometimes nakakadilat ka tapos may inisip ka mga ibang bagay, ganon. So instead na kung ano-anong mga bagay ang naiisip natin, kausapin natin yung tatay natin. Kausapin natin si Jesus Christ. And we will hear a voice behind our ears. Sumasagot si Almighty Father. Sumasagot si Jesus Christ. Every day, every hour, every minute. Kasi we need the strength of Jesus Christ. On our own, we are weak. So last time we read Micah. Nasa book of Micah na tayo, no? So last time it was Micah chapter 1. Micah chapter 1. Baka sabihin niyo pa ulit-ulit. Nasa Amos, nasa Daniel, yes. Isaiah, Jeremiah, yes. To remind us, para laging nasa puso at isipan natin kung ano ang mga mangyayari sa future. Nang sa ganun, lagi tayong nalapit sa tatay natin. Lagi tayong nalapit kay Jesus Christ. Lagi tayong magpe-pray. Magkaroon tayo ng takot sa tatay natin. Respeto, pagmamahal. Na kahit iba-ibang mga prophets ang pinapadala ni Almighty Father, iisa lang ang message. Bumalik tayo sa tatay natin. Tigilan natin ang mga kasalanan. Mamuhay ng may awa sa tao, mamuhay ng may hustisya, at mamuhay ng may honesty and integrity and morality. Dahil yung tatay natin, He is holy. Si Jesus Christ, holy. They don't want uncleanness. Hindi pwede ang unclean. Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Kasi pag ginagawa natin ay mga bagay na unclean or unrighteousness, doon ka kay Lucifer. Doon ka sa eternal damnation, doon ka sa impyerno. Kung ngayon, kung matatanggap mo na gusto mo doon sa kanya, may choice ka naman. Doon ka kay Lucifer, may choice ka naman. Pero alamin natin na pag nandun ka na sa impyerno, wala ka nang lalabasan doon. Nakakulong ka na doon. Kahit anong sigaw mo, walang mangyayari.
Dahil andun ka na. Hindi ka na makakatakas doon. Yung jail, no, dito sa mundo, kahit sabihin mo na may reclusion perpetua pa, or ano yun, yung hindi ka na makakalabas ng kulungan pag nakulong ka. Darating yung time, nakukunin na ni Almighty Father yung soul ng tao na yun na nakakulong dito sa mundo ng reclusion perpetua. Ano bang tawag sa reclusion perpetua? Yung yung nakakulong ka na, wala nang labasan, yung hindi ka na mabibigyan ng pardon, ganon. Dati yung time, pag yung tao na yun nasa kulungan, nagtiwala siya kay Almighty Father, kinuha na yung kanyang soul, at yung katawan niya ay nag-deteriorate na, magiging free siya, magiging malaya siya. Hindi man dito sa mundo na to, no? Doon kay Almighty Father, sa bahay ni Almighty Father. Kahit makulong yung tao na yon, kasi nga may kasalanan siyang ginawa. So pagbabayaran niya yung kasalanan na yon. Pero kung magsisisi siya sa kulungan, hingi ng tawad kay Almighty Father, lalapit kay Jesus Christ, yung soul niya mapupunta kay Almighty Father, at dun siya mananatili for all eternity. Kahit marami pa siyang mga nasaktan na mga tao, kahit siya pa ay isang serial killer, pag lumapit siya kay Almighty Father, papatawarin siya ni Almighty Father. Pag lumapit siya ng wholeheartedly, no, papatawarin ni Almighty Father. Gaya nung nung isang serial killer na si sino nga yun? Jeffrey Dahmer. Naging nabasa ko, naging Christian siya, no? Pero hindi na siya makakalabas ng kulungan, so pinatay siya, di ba, inside jail. Repercussion yon ng mga ginawa niyang mga crimes. Kaya siya nakulong, and at the same time, kaya siya pinatay. Ano yun? Yun ang parusang nakuha niya. Pero, kung nagtiwala siya kay Almighty Father, kay Jesus Christ, yung soul niya mapupunta sa heaven, kahit na gaano pa kadumi ang mga ginawa niya dito sa mundo. So mag-recap na tayo ng Micah chapter 1. Na-i-announce na sa buong mundo, sa lahat ng mga tao, na tayo ay bumalik na sa tatay natin, dahil si Almighty Father, chine-check niya lahat ng lugar. Walang nakakaligtas kay Almighty Father sa kanyang mata. Dahil isa sa mga characteristics, no? Alam niyo ba yung, natatandaan niyo ba yung cherubim or seraphim? Diba, sila yung 4 living creatures. Ano yung mga faces nila? Face of a man, face of an eagle, face of an ox, and face of a lion. So yung face of an eagle, yung mata, eksakto, nakikita lahat, kahit saan magpunta. Kita ni Almighty Father ang ginagawa ng mga tao. Yung mga wickedness and yung mga misdeeds natin, kitang-kita ni Almighty Father. Nakakaya kay Almighty Father, di ba? Kitang-kita ni Almighty Father yung kayabangan natin, yung arrogance natin. Kaya i-humble ni Almighty Father ang mga taong arrogant.
He will crush those people by any means possible. Para malaman ng tao na tayo ay tao lang, hindi tayo makapangyarihan. Ang makapangyarihan, si Almighty Father. Ang may power and authority, si Jesus Christ. Ano pa ang gagawin? All her carved images shall be beaten to pieces. Mga bagay na pinahahalagaan ng mga tao, ng mga sinasamba ng mga tao, dudurugin ni Almighty Father. Yung mga bagay na hindi naman talaga treasure, mga bad investment, no? Mga ginagawa natin sa araw-araw na walang kabuluhan, nakikita ni Almighty Father yon. Kaya dapat tayo ay mag-lament, humingi ng kapatawaran, magkaroon tayo ng shamefulness, mahiya naman tayo. Dahil yung sugat natin, or yung sugat ng mundo ay hindi gumaling, incurable. Yung sakit ng mundo na to, wickedness, unrighteousness, uncleanness, hindi gumaling. Kaya tayo dapat ay lament and mourn, magpakumbaba, humingi ng kapatawaran. Tayong lahat ng mga tao, dahil tayo lahat ang nagkasala, hawa-hawa na. Nag-i-increase yung kasalanan natin, and at the same time, nakakahawa pa na tayo ng hinahawahan pa natin ng iba ng kasalanan. Isang example doon, ano, halimbawa galit ka, tapos may taong galit, no? Tapos yung taong galit na yon, hindi ka naman galit. Tapos magagalit sa yung tao na aawain ka. Tapos ngayon, yung bad spirit sa kanya, dahil galit siya, gaganti ka nga, galit din ako, yun. Ayaw magpatalo, arrogance, prideful. Anong turo sa atin ni Jesus Christ? Magpakumbaba. Binugbog na si Jesus Christ, pinatay na siya, kung ano nang ginawa sa kanya, binastos siya, hinubaran siya, no? Sinuntok siya, pero sabi ni Jesus Christ, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kaya ba natin yon? Ang hirap, di ba? Tayo, masanggi lang tayo, bakit mo ako nasanggi? Ano daw, lalaban ka? Parang ganun, laban ba? Pero si Jesus Christ, napakabait. Just like the Almighty Father. Si Almighty Father, binabastos na ng mga tao. Pero si Almighty Father, tahimik lang siya. But there will come a time that the wrath of the Almighty Father will be unleashed. Kaya binigyan niya sa atin itong mga prophets to warn us. Dahil matitigas ang mga ulo natin. Stubborn, obstinate people. Kaya, sabi dito ni Almighty Father, ipapadala niya ang heir. Sinong heir yan? Si Jesus Christ. The glory of Israel shall come to refuge or adulam. Adulam means refuge. Sinong glory of Israel? Si Jesus Christ. Dadating, no? So hindi pa dumarating dito dahil sa Old Testament ito. So that second coming, no? The glory of Israel shall come to adulam, refuge, si Jesus Christ.
Kaya magsisi na tayo sa ating mga kasalanan, magpakumbaba, be repentant. Dahil yung mga tao na hindi mag-repent, hindi lalapit kay Almighty Father, they will be thrown into captivity, sa jail. Ano yung jail? Eternal jail yon, eternal damnation, Hades, Sheol, and Hell, impyerno. Ang kasama doon ay mga wicked din. Sama-sama ang mga wicked people, na souls ng mga wicked people. Kasama rin ng mga fallen angels. So mabaho doon, madilim, mainit, at hirap huminga ang mga tao. Kahit na wala ng katawan ang mga tao doon, na soul na lang, no? Hirap huminga dahil nasiksikan sila doon. Gusto niyo ba doon? So mag-decide tayo, ha? So pag may mga maiinis tayo, ganon. Gaya kanina, parang gusto kong mainis, ha? Kasi may huminto naman ako, tapos sabi ko, ay sorry, gumanon ako, sorry. Gumanon ako, tas nagalit pa yung mama. Hindi yung binabaan niya, hindi naman talaga tawiran. Kasi pababa yun ng bridge. So kung pababa ng bridge yun, hindi siya dapat doon bababa. Kasi delikado ron, dahil pababa ng bridge yun eh. No? May tendency na hindi makapagpreno, masagasaan siya. Kasi nga, hindi naman talaga babaan ng tao yun. Doon siya nagbaba. Eh, buti na lang nakapagpreno ko. Tapos, sumimangot sa akin. Ay, ba't sumimangot to? Tapos, sabi ko, sorry. Tapos, nung umabante na ako, yung sasakyan ko, may hawak-hawak kasi siyang kahoy. Pinalo yung sasakyan ko, yung bumper sa likod, pinalo niya. Ang unang reaction ko, atrasan ko to. Di masama ang isip ng tao. Hindi mo atrasan. Umalis ka na. O, aalis na ako. O. Pero ang naturalesa ng tao, masama kasi. Atrasan ko to. Pag inatasan ko, yung patay yun, no? Pero hindi. Ginaid ako ni Almighty Father. Hindi, dumiretso ka na. Tapos pag nagpark ako, tingnan ko yung sasakyan, meron may konting gas-gas. Kaya lagi tayo nagpe-pray, no? Paglalabas tayo, dahil maraming mga tao na mag-provoke sa atin na tayo ay magalit. Yun ay padala ng demonyo. Ipinoprovoke tayo na magalit. Kung inatrasan ko yun, di malaking ano yun, di ba? So, dumiretso na ako. Pero unang reaction ko, atrasan ko to. Hindi, diretso na ako. Papasalamat ako kay Almighty Father. Kaya dapat lagi tayo magpe-pray. So, everyday matututo tayo. Masakit, no? Masakit. Kasi may pride din ako, no? Mayabang din ako, pero matututo ka eh, masakit. Dahil tayong lahat ng mga tao, pantay-pantay tayo. May choice tayo. Kaya nagpe-pray ako, Lord, malungkot ako, may gas-gas, Lord. Sasakyan lang yan, anak. Papasalamat ako kay Almighty Father. So, dito na tayo, no, sa
Micah chapter 2. Kasi ano, hindi na tama. Kasi pag may mga tumatawid ngayon, marunong na ako, natuto na ako, sige tawid kayo. Pero yung kanina na hindi naman yun ang tawiran, tapos biglang tatawid, tapos siya pang maitang ulo. Imbis na akong magalit, siya pang galit. Natututo tayo araw-araw. Ito na tayo, umpisa na natin yung Micah chapter 2. Woe to those who devise iniquity and work out evil on their beds. Nakakaawa naman yung mga tao na nag-iisip ng kasamaan. Habang sila ay nasa kanilang kama, no? May mga times ba ganon kayo na nasa kama kayo, nag-iisip kayo, ano mga gagawa ko bukas? No? Panloloko ko, mga pang-scam ko bukas. Para paggising ko sa umaga, excited ako mang-scam. Ano, meron ba kayong ganon? May mga ganong klase na tao tungkol sa negosyo. Kailangan na lumaki ang negosyo ko. Babawasan ko ngayon yung bilang ng mga items para lumaki ang kita ko. Magiging yung quality ng items ko babawasan ko, pero tataasan ko ang presyo. Sabihin ko tumaas na ang mga materials. O yun, devising iniquity. Ano yung iniquity na yun? Greediness, selfishness. Hindi, taasan natin yung sa insurance na makukuha nila para makabenta tayo. Dapat mataas ang makukuha nilang benefits. Tataasan natin ang percentage. Hindi nila alam, after some time magda-devalue naman ng pera, o di kikita tayo, malaki ang benta, yun gagawin natin. Or may mga times naman na itong product na ito, kunyari, gaganda ka dito, pero hindi naman. Ima-market lang natin na gaganda tayo, bibili nagaganda. Magkukuha tayo ng isang model na maganda. Tapos ima-market natin na pampaganda tong item na to para bumili ang mga tao. Pero ang totoo, hindi naman talaga pampaganda 'yun, maganda lang yung model, no? Yan, devising iniquity. Work out evil on their beds. Or pag estudyante naman, kailangan makakuha ako ng pera. Kunyari may project ako sa school, hingi ako sa nanay ko. Kunyari may project ako eh. Ayun, devising iniquity. Magsisinungaling ka sa magulang mo para makabili ka ng pera, nakabili ka ng bagay na gusto mo, para makapagyabang ka sa mga friends mo. Daming klase. Kaya mga chismosa, ano nga i-chismis ko bukas? Para bida ako sa mga ko. Ako ang bumida ngayon. Ano kaya magandang chismis bukas? Oh. Ang daming example dito sa society natin. Mga tao, madami. At morning light, they practice it. Kinabukasan, no? Pagdating ng umaga, pinapractice na nila yung kanilang mga plano na iniquity. O, pagkagising nila, ayusin mo na yung mga materials natin dyan. Bawasan mo yung mga magagandang product, tapos taasan mo yung presyo. Because it is in the power of their hand. Ginagawa na nila. No? In-execute na nila yung kanilang evil plans. Kasinungalingan, mga greediness, selfishness, lies, deceit,
For what? For fame, wealth, and power. Those three things, yun ang gusto ng mga tao. Verse 2, they covet fields and take them by violence. Ano pa yung ibig sabihin ng covet? They desire, they crave, they wish, they yearn, they hunger, they thirst, they pine or they itch for it, no? Nangangati sila, kailangan makuha ko yung yung lupain na yun. Pag hindi ko nakuha yung lupain na yun, dapat makuha ko yun. Yun, covetousness yan. They covet fields and take them by violence. Nung dati, may story na isang city hall, nasira yung room full of land titles. Yun lang ang sunog. Sa city hall, yung may mga land titles na room lang ang nasunog. Yung ibang part ng city hall, hindi nasunog. Yun lang may mga land titles ang nasunog. Tapos, ang nangyari, yung magandang land napunta sa isang pinakamayamang business owner. Tapos nawala na yung story na yun. Kasi gusto niyang bilhin yung land. Hindi ibenta yung land sa kanya. Nasunog yung sa register ng mga lupain sa City Hall. So lahat ng mga titulo nawala, nilistahan kasi nga hindi pa computerized noon. Tapos after some time, sa kanya na pa rin napunta yung lupain. Ngayon, ang laki na nung hindi ko nababanggitin at nawala na yung story na yon dahil pwedeng nababayaran ang mga nagsusulat sa news. Okay? Nagsusulat sa news, nababayaran din yung nandun sa City Hall. Naintindihan niyo? Lahat corrupt. So sa gabi pinagplanuhan yon, tapos kinaumagahan in-execute na yung plan, na evil plan na yon. Tapos may istorya nangyayari, no? Alam ni Almighty Father. They covet fields and take them by violence. Also houses and seize them. Pati mga bahay, kinukuha. Pinag-iinteresan. Marami ng bahay ang isang tao. Gusto pang pag-interesan yung kapirasong lupa. Bakit? Greedy. Ayaw niyang i-share sa ibang mga tao. Gusto niya siya lang ang mayaman. Na ang tao, babalik din naman sa lupa. Pero gusto niya pa rin ng lupa. Kaya ba ganun? Dahil ang tao babalik sa lupa, kaya gusto ng tao ng lupa. Ha? So they oppress a man and his house, a man and his inheritance. Kaya ang ginagawa nila, they bully people. No? Nambubuli sila or iniipit nila yung tao. Minamanipulate, inaabuso nila. Nang sa ganon, makuha nila ang mga bagay kung ano ang meron yung kapwa-tao nila. Dignidad, pwede rin kunin. Sisiraan mo yung tao. Tanggal ang dignidad ng tao, integridad ng tao. Dahil sa paninira. So, hindi lang ito ay bahay, hindi lang mga material things, kundi pati ang paninirang puri. Gusto mo ikaw ang sikat. Gusto mo sa'yo galing ang mga bagong chismis, bagong mga usapin para ikaw ang pagkaguluhan ng tao, ikaw ang source. Ayan. Wickedness. Ikaw ngayon ang nagiging dahilan para magkaroon ng away, no? Nakakahiya kay Almighty Father. Ginagawa ng mga tao. Verse 3. Therefore, thus says the Lord, behold, against this family, I am devising disaster. Sinong family yon? Against this family. Itong mundo, mga tao dito sa mundo. Dahil lahat naman talaga tayo, no? Galing tayo kay Noah. Dahil
Bago si Noah, yung magulang ni Noah, doon tayo galing. Dahil nawala na yung mga lahi ni Cain, no? Yung ibang mga tao nawala na. Kaya from Seth and then Noah, doon tayo galing eh. Adam and Eve, and then si Seth, and then kay Noah na tayo. Diretso na tayo kay Noah. Tapos si Noah may 3 anak. Kaya family. Si Adam and Eve, saan sila galing? Kay Almighty Father. Kaya family tayo. Behold, against this family I am devising disaster, from which you cannot remove your necks, nor shall you walk haughtily, for this is an evil time. Hindi natin malalabanan yung gagawin ni Almighty Father, which you cannot remove your necks. Hindi mo nyo matatanggal yung mga leeg sa disaster na ibibigay ko sa inyo. Hindi kayo makakapagyabang, sabi ni Almighty Father. Verse 4, in that day one shall take up a proverb against you, and lament with a bitter lamentation, saying, we are utterly destroyed. Sa oras na yon, mayroong magsasalita ng mga bagay laban sa'yo. Ano sasabihin? We are utterly destroyed. He has changed heritage of my people, how he has removed it from me. Ano yung he has changed heritage of my people? How he has removed it from me. Si Almighty Father, tatanggalan ng heritage yung mga wicked people. Kaya yung mga tao na yon, they will be utterly destroyed. Ano ba yung heritage? Ibig sabihin, genealogy, bloodline, or family tree. He has changed the heritage of my people, how he has removed it from me. Mawawalan ka ng bloodline or genealogy. Mabubura ka sa mundong ito. Galit ni Almighty Father. To a turncoat, he has divided our fields. Sa isang iglap lang, no? In a sudden change, kasi to a turncoat, ibig sabihin, mabilisan yon. He has divided our fields. Nawala na sa atin ang mga bagay na pinanghahawakan natin. Kasabihin ng mga tao na wicked. Dahil sa parusa ni Almighty Father. The Almighty Father will destroy the wicked people who walk haughtily. Verse 5, therefore, you will have no one to determine boundaries by lot in the assembly of the Lord. Ano ngayon ang mangyayari sa tao? They will be lost and confused. Dahil tatanggalan sila ng mga bagay na kung ano ang meron sa kanila. Magugulat na lang ang mga tao. It's the repercussion of the actions of the wicked people. Mayroon agad gagawin na plan si Almighty Father. At i-execute ni Almighty Father yun. Yung plan niya to punish the people. Because it's the result of the wickedness of the prideful. Verse 6, do not prattle. You say to those who prophesy. Prattle means to talk at length in a foolish or inconsequential way. To speak in a confused or indistinct way. Yung prattle. Do not prattle. No? Tingnan natin nga sa ibang version kung prattle ang salita nila. Or nakalagay dito. Oh, do not prophesy. Kasi ang binabasa ko ay New King James Version. Dito sa NIV or New International Version, do not prophesy.
Kasi ibig sabihin naman prattle kasi, it's hindi maipaliwanag o hindi ma-explain ng mga salita. To talk at length in a foolish or inconsequential way. Do not prattle, you say, to those who prophesy, so they shall not prophesy to you. They shall not return insult for insult. Sinasabi ninyo sa mga tao, sa mga prophets, huwag mag-prophesy. Kaya hindi sila magpa-prophesy. Kasi hindi sila ibabalik ang insulto laban sa insulto. Verse 7, you who are named by the house of Jacob, is the spirit of the Lord restricted? Are these his doings? Do not my words do good to him who walks uprightly? Dito sa NIV, no? You descendants of Jacob, should it be said, does the Lord become impatient? Does he do such things? Do not my words do good to the ones whose ways are upright? Si Almighty Father, kung upright ang isang tao, bakit naman mapaparusahan ng isang tao? No? Ang mapaparusahan lang ng mga tao ay yung mga gumagawa ng wickedness and uncleanness. At yung mga tao, alam naman nila na wicked ang ginagawa nila. Verse 8, lately my people have risen up as an enemy. You pull off the robe with a garment from those who trust you as they pass by, like men returned from war. Ano ibig sabihin to? Lately my people have risen up as an enemy. You pull off the robe with a garment from those who trust you. Tinatanggalan nyo ng pagtitiwala ang mga tao. Inaabuso din nyo. You pull off the robe with a garment. Kinukuha nyo lahat, hindi lang robe ang kinukuha, pati garment, ninanakawan, inaagawan. No? Dahil sa greediness and selfishness, may mga nagtitiwala sa inyong tao, pero anong ginagawa ninyo? Inaabuso ninyo. Ito ang ibig sabihin nito. Like men returned from war. Yung mga pag men returned from war, ano na yun, mga sugatan, no? Sugatan yung mga taong galing sa war, di ba? Ganun ang nangyayari sa mga tao. You pull off the robe with a garment from those who trust you as they pass by, like men returned from war. Inaabuso ninyo ang kapwa-tao ninyo, kaya wala na natitira sa kanila. Sugatan na sila. Sugatan na, problemado pa. Ganun yung mga lalaking galing sa war. Traumatized. Verse 9. The women of my people you cast out from their pleasant houses, from their children you have taken away my glory forever. Nakawan din. Mga babae. Tiyatanggal ng bahay, inilalayo. Sa kung anong meron sila. Sa kung ano ang meron silang katiting na mga bagay, inilalayo. Paano inilalayo? Dahil nga sa panloloko, sa pang-i-scam, sa pagmamanipulate. Napaka-generalized ba? Yung scam o panloloko sa negosyo, panloloko sa mga bilihin, inflation, no? Lahat na lang may kabayaran. Lahat na lang nakukuha sa suhol. Hindi na nakakakuha ng justice ang mga tao. Walang awa. Yung tao sa kapwa-tao hindi naaawa. Verse 10, arise and depart, for this is not your rest. Tumayo kayo at umalis, for this is not your rest. Hindi ito ang inyong pahinga.
Hindi ito ang inyong bahay, hindi ito ang inyong home. Because it is defiled, it shall destroy. Yes, with utter destruction. Dahil itong mundo na to, hindi ito ang inyong bahay, hindi ito ang inyong home. Kasi ito ay madumi na, ito ay sisirain, it will be destroyed. Or it shall destroy. Yes, with utter destruction. So this world will be destroyed because of the wickedness and uncleanness of the people. Kaya itong mundo na to, this is not our rest. Kasi nakalagay dito, arise and depart. For this is not your rest. Ano yung rest? Yung home. This is not your home. Kasi nga, kadubihan ang nandito sa mundo. Puro panlalamang sa kapwa-tao. Verse 11, if a man should walk in a false spirit and speak a lie. No? Kung ang isang tao ay naglalakad sa isang false spirit, ibig sabihin hindi siya galing sa Holy Spirit. And speak a lie. Kasi yung kalingan ang sinasabi niya, I will prophesy to you of wine and drink. Ako ay magsasalita sa inyo ng tungkol sa mga bagay na gusto nyo lang madinig at malaman. Even he would be the prattler of these people. Siya ay mag-spread ng rumors, false beliefs, and lies. Alam na, intindihan niyo ba yan? Na if a man should walk in false spirit and speak a lie, saying, I will prophesy to you of wine and drink. Magagandang mga bagay ang sasabihin ko lang sa iyo. Even he would be the prattler of these people. Dito sa NIV, no? Or New International Version, if a liar and deceiver comes and says, I will prophesy for you plenty of wine and beer, that will be just the prophet for this people. Siya ay isang sinungaling, puro magagandang mga bagay lang ang kanyang mga sinasabi na gusto ng mga tao. So siya ay ang prophet na yon or ang tao na yon ay para lang sa mundo na to. Hindi siya kay Almighty Father, hindi siya kay Jesus Christ. Dahil siya ay isang sinungaling at manloloko. Kaya pag may naririnig kayo na mga bagay na yayaman kayo, yayaman kayo rito sa mundo na to, ano kayo, magbigay kayo ng madami para madami rin ang balik sa inyo ng pera. Pera ang sinasabi, hindi pera. Ang true riches, ang true inheritance, si Almighty Father. Siya ang real treasure. Siya ang ating kayamanan. Hindi ang mga bagay dito sa mundo na to. So yung mga tao na nagsasabi na ang kayamanan ay nandito sa mundo na to, na dadami ang kayamanan mo, babalik sa'yo yung kayamanan mo ng sobra-sobra, mga sinungaling yon. Sila ay mga nagpapakalat ng mga maling pananampalataya, maling katuruan at kasinungalingan. Dahil tayo, ang iipunin natin, riches in heaven. Hindi riches dito sa mundo na to. Verse 12. I will surely assemble all of you, O Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. I-assemble ko kayo, Jacob, followers. I will surely gather the remnant of Israel, the people who struggled with God and prevailed. Yung remnant, pag remnant, konti lang. I-gather ko, i-assemble ko, sabi ni Almighty Father, I will put them together like sheep of the fold. No? Ipagsasama-samahin ko sila lahat. Sabi ni Almighty Father. Laging nababanggit, diba, na flock or sheep or fold. Kasi nga, yung time na to, yun ang naiintindihan ng mga tao. Yung time na to, nung ibinigay itong message na to ni Almighty Father kay
Micah. Para madaling maintindihan ng tao. Ulitin natin, ano? I will surely assemble all of you, O Jacob. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together like sheep of the fold. Like a flock in the midst of their pasture, they shall make a loud noise because of so many people. Igagather ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Natutuwa ako pag nababasa ko, no? I will gather my people. Kayo ba natutuwa ba kayo? Pag sinasabi ni Almighty Father, I will assemble all of you. I will assemble my children. I will gather the remnant of Israel. So magsi-celebrate ang mga tao pag ginather ni Almighty Father ang kanyang mga anak. They shall make a loud noise because of so many people. Celebration to, joyful noise, no? Verse 13, the last verse of Micah chapter 2. The one who breaks open will come up before them. They will break out, pass through the gate, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. So, yung Savior natin will come up before them. Siya ang magbubukas ng gate. Siya yung magpapalaya sa atin. They will break out, pass through the gate. Sa gate ang daan, hindi sa kung saang lugar, no? Merong tamang daan, yung tamang opening, no? Gate, pass through the gate and go out by it. Doon tayo dadaan sa gate. Hindi tayo tatalon sa kahoy, no? Yung nasa tamang proseso, ibig sabihin, and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. So, makakaligtas tayo sa punishment. Kasi, the one who breaks open will come up before them, they will break out. Hindi makakasama sa mga paparusahan, makakatakas sa punishment, and they will pass through the gate. And the king na binabanggit dito ay si Almighty Father. Siya ang mag-lead sa kanyang mga anak with the Lord at their head. Magiging victorious tayo dahil yung tatay natin ang ating leader, no? At yung ating Savior kasama natin. The one who breaks open will come up before them. Si Jesus Christ ang nag-break open, di ba? Kaya tayo naligtas dahil kay Jesus Christ. At si Almighty Father kasama din natin. Siya ang with the Lord at their head. Nangunguna si Almighty Father. Andun din si Jesus Christ. Siya nag-break open ng enclosure. Kaya hindi tayo mapaparusahan. Kaya hindi tayo dapat matakot dahil si Almighty Father laging may plano siya para sa atin. Hindi tayo dapat maging fearful or panghinaan ng loob dahil ang strength natin si Jesus Christ. Si Almighty Father may plano siya. Ang tao may plano rin, pero ang plano ng tao papunta sa destruction. Ngayon, kaninong plano ang maganda? Ang plano ni Almighty Father or ang plano ng tao? Doon tayo sa plano ni Almighty Father. Dahil ang plano ng tao, limited lang ang utak natin. Doon tayo sa plano ni Almighty Father. Ang plano ng tao, puro kasamaan ang nasa isip. Day and night. No? Sa gabi, nagde-devise na siya ng plan. Umaga, ipapractice na niya ang kanyang mga gagawin. Pero si Almighty Father, puro righteousness, goodness, justice, mercy, ang plan niya para sa atin. And si Jesus Christ, ipinadala niya, no?
para sa atin to open the gate. Nakalagay dito, di ba? Sa verse 13, the one who breaks open will come up before them. Si Jesus Christ. The name above all names. Kaya magpapasalamat tayo lagi kay Jesus Christ. We must honor Jesus Christ so that our Father will be honored also. And whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. No? Nakalagay sa John chapter 5, verse 23. At pag naniniwala tayo na si Jesus Christ ay ang anak ni Almighty Father, magkakaroon tayo ng everlasting life. Hindi lang natin paniniwalaan just by lip service or dahil sa mind natin, alam natin, but naniniwala tayo dapat with action also. Dahil yung faith natin, lumalabas yon, nagmamanifest yon sa actions natin. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin, si Jesus Christ. Acknowledge natin, kalakasan natin, and always pray. Thank you, and God loves us all so much.